Yo, magandang araw mga parikoy. Panibagong araw at panibagong usapin na naman tayo ngayon. So sa araw na ito mga parikoy ay ibabahagi ko sa inyo kung ano-ano nga ba yung iba't ibang uri ng masasamang usok na inilalabas ng ating mga makina. So kapag yung ating makina mga parikoy ay tumatakbo siya sa kanyang normal na takbo, ay mapapansin natin yung usok dito mga parikoy ay luminous siya. So makikita natin na yung usok dito ay malinis siyang tingnan at hindi ito maitim at nagbibigay ng iba't ibang uri pa ng kulay. So sa video na ito mga parikoy, papakita ko sa inyo at ibabahagi ko sa inyo yung tatlong usok na maaring magbibigay ng masamang sintomas sa ating makina. Yung itim na usok mga parikoy, yung medyo asul na usok, at yung puting usok mga parikoy. So kung interesado kayo sa video na ito mga parikoy, ay huwag niyong kalimutang mag-like and mag-subscribe sa channel na ito. Ito ay magre-resulta ng sintomas ng black smoke mga parikoy. So ngayon pag-uusapan natin mga parikoy kung ano nga ba ang mga dahilan kung bakit nangyayari itong pagkakaroon ng black smoke ng ating makina mga parikoy. So unang dahilan mga parikoy kung bakit nagbibigay ng itim na usok yung ating makina ay yung clogged nozzle tip natin or yung ating fuel injection valve. So once na barado yung ating fuel injection valve mga parikoy, yung tip dito kung mapapansin nyo naman, may mga butas yan kung saan nagbibigay ng automation yung ating fuel injector sa pagpasok ng ating crudo sa ating combustion chamber. So once na barado yung butas dyan mga parikoy, so magiging abnormal yung bigay niya ng automation at posibleng may mga tulo na yan at hindi na mag-atomize yung bigay niya ng crudo sa loob ng ating combustion chamber. So once na nagbibigay ng tulo yan mga parikoy, so hindi totally masusunog yan at hindi siya hahalo sa ating tamang air and fuel mixture. So kasunod na sintomas mga parikoy sa ating black smoke ay yung ating tinatawag na misfire. So yung misfire mga parikoy, dito nangyayari yung ating combustion kung saan maaaring mayroong singaw mga parikoy dito sa ating barbula. So kunyari mga parikoy, ito ngayon yung ating valve. So posibleng intake valve ito mga parikoy, intake valve or yung ating exhaust valve. So kapag sinasabi natin combustion mga parikoy or yung ating power stroke, ibig sabihin na lahat ng ating valve mga parikoy, yung ating dalawang valve, yung intake at saka yung ating exhaust dito ay totally naka positive setting yan mga parikoy o totally nakasarado yan. So once na mga parikoy yung ating valve dito, kunyari ipapalagay natin mga parikoy dito yung kanyang valve seat. So ayan, kunyari dito yan nakalagay mga parikoy, so yan yung ating positive setting. So ibig sabihin sarado yan mga parikoy para preparation sa ating compression stroke at saka sa ating power stroke. So once nagkaroon ng carbon deposit dyan mga parikoy, nagkaroon tayo ng barado dyan, may mga bagay na nakausli sa loob, may posibleng mga bagay na pasok sa ating sa intake mga parikoy at bumara dito sa ating barbula. So ayan, aangat siya ng kaunti dyan, may nakausli. So once na nagkaroon ng compression mga parikoy, ibig sabihin may singaw. So hindi na totally ma-achieve ng ating cylinder liner mga parikoy yung ating piston sa kanyang pag-angat galing sa bottom dead center papuntang top dead center mga parikoy, yung ating tinatawag na highest compression ratio natin sa ating cylinder. So once may singaw yan mga parikoy, sisingaw yan, so ating compression dito hindi natin ma-achieve yung tamang compression, ay magsisingaw mga parikoy at hindi magkakaroon ng perfect combustion sa ating cylinder. So ganun na nga mga parikoy, since may singaw, so hindi lahat ng crudo ay nasusunog. So ilalabas ito ulit sa makina at magbibigay ito ng maitim na usok. So next na sintomas natin mga parikoy sa black smoke ay yung untimed fuel injection timing. So ito ngayon yung ating mga fuel injection pump mga parikoy. So kung alam naman nating lahat na yung ating fuel injection pump dito ay may timing yang sinusunod, kagaya na lang ng ating firing order. So nangyayari yung pagbuga ng crudo mga parikoy or yung ating automation ng ating fuel injection valve sa loob ng ating combustion chamber sa pinakamataas na compression ratio natin mga parikoy. So ibig kong sabihin na sa ating compression stroke mga parikoy, yung ating piston dito pagdating niya sa ating top dead center ay dun nagbubuga ng crudo. Since dun nga mga parikoy yung pinakamainit na hangin natin, yung ating pinakamainit na compression ng hangin, so mataas yung pressure mga parikoy, mataas din yung temperature. So once na binugahan ito ng atomized fuel, so masusunog yan kaagad mga parikoy na perfect para sa ating combustion. So once na nagbuga ng crudo mga parikoy na hindi timing sa kanyang compression stroke, sa kanyang top dead center, ay hindi yan masusunog mga parikoy, may posible pang
hindi aandar yung ating makina. So kung aandar man mga pare ko, nawala sa timing, yung lahat ng crudo na yan ay hindi totally masusunog at ilalabas ulit sa makina yan in terms of black smoke mga pare ko. So next na sintomas mga pare ko ay yung ating untimed valve timing ng intake at saka exhaust valve. So kaya nga mga pare ko, kinukuha na natin ng clearance or yung ating tappet clearance, yung ating valve at saka yung ating rocker arm mga pare ko, para makuha natin yung timing nito at makuha natin mga pare ko yung ating tamang valve timing diagram. So minsan mga pare ko, yung ating makina dito ay mayroon tayong valve overlap sa ating pagbukas at pagsara ng ating mga barbula, para naman mga pare ko ma-achieve natin na sa ating compression stroke at saka sa ating power stroke mga pare ko ay totally nakasarado yung ating mga barbula dito. So once wala sa timing mga pare ko yung ating barbula dito sa ating compression stroke at saka yung power stroke natin, ay posible mga pare ko na hindi totally masusunog lahat ng crudo, at yung crudo na yan mga pare ko pag inilabas sa ating makina yan ay magbibigay ng sintomas ng black smoke. So huling sintomas natin mga pare ko para sa ating black smoke ay yung ating low fuel injection valve calibration. So alam naman nating lahat mga pare ko na bago natin isalpak yung ating fuel injection valve sa ating makina ay kinukuha na natin ito ng calibration. So siguro mga pare ko sa lakas ng vibration ng ating makina at medyo luma na rin yung ating fuel injection valve, o sa lakas ng vibration mga pare ko ay nagluluwagan dito yung ating adjusting screw, at posible mga pare ko na hindi na siya magbibigay ng normal na calibration. So katulad mga pare ko sa pinakita ko ang injection valve kanina, yung reading ng aming pressure gauge dito ay kinukuha na namin siya ng hanggang 270 bars. So once na bumaba yung kanyang pressure mga pare ko dito sa 100 to 150, so yung bigay niya ng crudo dyan mga pare ko ay hindi na atomized. So posibleng tulo na lang mga pare ko, at syempre pag tulo yan na pumasok sa ating combustion chamber ay hindi yan masusunog mga pare ko, since crudo yung ating gamit na highly volatile fuel. So matagal siyang sunugin kapag hindi ito naka-atomized. So eto na nga mga pare ko yung pangalawa natin na sintomas na may kakaibang nangyayari sa ating makina. So nagbibigay siya ng blue smoke. So blue smoke mga pare ko indicates burning of lubricating oil inside the combustion chamber. So sinasabi mga pare ko na yung ating makina daw dito ay nagsusunog ng langis sa loob ng ating combustion chamber, na dapat ay crudo lang yung pwedeng pumasok dito kung diesel yung ating makina. So unang sintomas kagad mga pare ko sa blue smoke natin ay yung ating broken piston rings or nabali yung ating mga piston ring mga pare ko. So basically mga pare ko tinatawag itong piston ring, pero mayroon talaga itong mga uri mga pare ko. So kadalasan mga pare ko may tatlo tayong piston ring. So example nito sa ating generator. So example lang ito mga pare ko, tatlong uri ng ating piston ring, yung ating compression ring, yung ating oil ring, at saka yung ating wiper ring. So kadalasan mga pare ko ginagamit itong ating piston ring mga pare ko para sa ating compression state ng ating piston sa kanyang cylinder liner. So ito kasi kung mapapansin nyo, nag-i-expand siya palabas para naman magkaroon tayo mga pare ko ng sarado talaga na chamber mga pare ko para sa ating combustion. So once na nabali dito mga pare ko yung ating piston ring, ay posible mga pare ko napapasok dito yung langis na galing sa ating oil pan mga pare ko na nagbibigay ng lubrication para sa ating crankshaft, sa ating piston rod mga pare ko. So once na nabali ito yung tilabsik galing sa ating oil pan, ay posibleng mga pare ko naaangat sa ating piston. So once na nakapasok yan mga pare ko sa ating combustion chamber, ay syempre susunugin yan dahil nga sa ating combustion, at kung ilalabas yan mga pare ko ay magbibigay yan ng asul na usok. So yan yung blue smoke. So pangalawang example natin mga pare ko or sintomas are yung ating leak fuel injector base copper washer. So etong pangatlong sintomas mga pare ko ay magdedepende yan sa build ng inyong makina. So dito sa amin, yung aming makina kasi, yung aming fuel injection valve dito ay naka-direct injection, kung saan siya ay nakatutok mismo kasabay sa tinatayuan ng ating mga barbula mga pare ko. So since nandyan yung barbula natin, katabi niya dito sa gitna yung ating fuel injection valve, ay mangyayari mga pare ko na yung ating lubrication sa ating rocker arm ay posibleng babagsak dito sa kinatatayuan ng ating fuel injection. So once na singaw mga pare ko yung ating copper washer dito or yung ating base washer, ay magkakaroon ng tagas mga pare ko papasok sa ating
combustion chamber, at yun na magiging dahilan mga parekoy na susunugin niya yung langis na galing sa lubrication ng ating rocker arm, at posible mga parekoy na paglabas nito ay magbibigay kaagad ng blue smoke na sintomas. So dapat talaga mga parekoy na yung ating copper washer dito ay tama siya sa kanyang sukat mga parekoy, hindi maluwag, para naman mga parekoy hindi makapasok dito yung ating langis na galing sa lubrication ng ating rocker arm. So next na sintomas natin mga parekoy para sa ating blue smoke ay yung ating leak valve seal, either intake or exhaust. So mapapansin nyo mga parekoy, ito ay nangyayari kadalasan sa mga 4-stroke engine katulad ng mga basic na ginagamit natin sa ating generator at saka sa ating maliliit na mga main engine mga parekoy. So ayan mga parekoy yung intake at saka exhaust natin dito, sa gitna naman yung ating fuel injector. So mayroong lubrication yan mga parekoy sa kinukuha na natin ng tappet clearance. So mapapansin nyo mga parekoy, may langis dyan, may itim yan. So once na yung ating valve seal mga parekoy sa loob ng ating valve, sa ilalim yan mga parekoy, ay may tagas yan, may singaw yan, yun na nga mga parekoy, may tagas, may singaw. So posibleng makapasok yung ating langis mga parekoy sa ating combustion chamber at magbibigay ng blue smoke na indication mga parekoy. So eto na parekoy, panghuling sintomas natin para sa ating blue smoke kung saan nagsusunog o paano nakapasok yung langis sa ating combustion chamber ay sa lubricating oil in the fuel injection pump. So kadalasan mga parekoy, ito ay nangyayari sa ating mga inline na fuel injection pump ng ating mga generator. So maliliit na makina mga parekoy. So ito na nga mga parekoy yung ating fuel line dito, papasok sa ating fuel injection valve. So mapapansin nyo mga parekoy, pag inline yung ating fuel injection pump dito, ay mayroon din yung langis mga parekoy para sa ating lubrication. So ayan, mapapansin nyo mga parekoy yung langis dito para sa ating lubrication ng ating fuel injection pump. So may seal yan sa loob mga parekoy. So once na nasira yon or napunit yon mga parekoy, so yung langis dito ay sasama yan sa linyada ng ating fuel mga parekoy, at kapag napasok yan mga parekoy sa ating natulak yan papunta sa ating mainline, fuel mainline mga parekoy, papasok sa ating fuel injection valve, ay magbibigay yan mga parekoy, masusunog yan at magbibigay ng indication ng blue smoke. So yan mga parekoy yung ating blue smoke. So eto na nga mga parekoy yung panghuli natin na uri ng usok na nilalabas, yung ating white smoke, na kung saan mas nakakabahala ito mga parekoy kumpara sa nabanggit natin kanina. So indication of burning of water inside the combustion chamber. So may tubig na raw mga parekoy na nakapasok sa ating combustion chamber. So delikado yan mga parekoy para sa ating mga makina. So unang dahilan mga parekoy is yung broken cylinder head gasket. So eto na nga mga parekoy yung ating tinatawag na jacket cooling. So indication mga parekoy, blue pipings para sa ating fresh water cooling. So ayan mga parekoy, jacket cooling natin, papasok siya dito sa ating cylinder head mga parekoy, papalamigin na dito yung ating cylinder head mga parekoy, yung ating engine block, para yung ating makina dito ay hindi mag-overheat. So dito mga parekoy, may mga gasket yan mga parekoy na nagsisilbing silyado ng ating cylinder head gasket mga parekoy, ng ating cylinder head at saka ng ating engine block. So once na nasira or napunit yung gasket dito mga parekoy, so posibleng yung tubig natin ay tatagas na diretso na yan parekoy, papasok na yan dito doon sa ating combustion chamber. So delikado yan mga parekoy na kapag nangyari yan. So once na kaunti lang yung mga tubig na napasok mga parekoy, or droplets lang muna yung pumapasok dahil maliit lang yung punit ng ating gasket, ay syempre masusunog rin yan mga parekoy at ilalabas yan yung sobra na hindi nasunog, ilalabas yan sa ating mga makina mga parekoy as bad smoke emission. So automatic lalabas dyan mga parekoy yung ating white smoke na indication. So once na nagsunog yung tubig yung ating makina mga parekoy, automatic maglalabas yan siya ng puting usok na napakadelikadong mangyari para sa ating makina mga parekoy. So pangalawang sintomas mga parekoy, bakit nakapasok yung tubig sa ating combustion chamber is yung ating fuel oil is mixed with water. So kadalasang nangyayari ito mga parekoy doon sa ating bunkering procedure pa lamang, kung yung ating mga tangke na ating ginamit ay hindi natin masyadong ma-flush, kung tubig yung ating nilinis mga parekoy, hindi natin masyadong nalinisan, or yung ating hoses na ginamit para sa bunkering ay may halong tubig na mga parekoy, may nakaimbak na tubig. So posible automatic yan mga parekoy na maghahalo yan dito sa ating service tank. At kapag kumaalog-alog tayo mga parekoy dahil sa alon, so maghahalo yan sila mga parekoy. So posible na madala yan mga parekoy dito sa ating fuel injection pump,
At once na naitulak yan mga pare ko sa ating fuel injector, fuel injection valve, so ipapasok yan sa ating chamber mga pare ko, at once na nasunog yan ay magbibigay yan mga pare ko ng white smoke na indication. So pangatlong dahilan mga pare ko kung bakit naglalabas ng puting usok yung ating makina, kasi yung ating starting air mga pare ko with water mist from the air bottle. So yung ating tangke ng hangin mga pare ko ay mayroon yang mga water mist. So galing sa ating compressor mga pare ko, nagko-compress yan ng hangin, tutulak dito papunta sa ating mga tangke ng hangin. So pagkapasok niyan dito mga pare ko, yung ating hangin, since na-compress siya, may kasamang mist yan mga pare ko, at syempre pag marami ng laman yung ating tangke, mag-iipon-ipon yan dito, at syempre mga pare ko, mag-iipon-ipon na rin dito, mamumuo na rin yung lahat ng mist, at magbubuo na yan mga pare ko as tubig. So kaya yung ating mga tangke mga pare ko, may naka-design dito mga pare ko na barbula para mailabas natin yung hangin sa loob mga pare ko, kasama na riyan yung tubig na naimbak ng ating mga tangke. So ayan mga pare ko, meron tayong discharge valve dito mga pare ko, at yung barbula naman mga pare ko para naman sa labasan ng ating singawan ng mga mist ng hangin or tubig. So ayan mga pare ko, dapat pagkakarga dito mga pare ko, kung may time kayo, depende sa schedule nyo mga pare ko, sa paggamit nyo ng hangin, kailangan nyo itong ilabas yung mga mist pare ko para hindi ito makapasok papunta sa ating mga makina. So ayun lang mga pare ko yung mga basic na troubleshooting para sa ating bad smoke emission. So hanggang dito na lang ako mga pare ko, naway marami kayong natutunan sa video natin ngayon, at syempre huwag nyong kalimutang mag-comment sa ating comment section para sa mga video na dapat pa nating pag-usapan. Maraming salamat sa inyong panunood mga pare ko. Peace!